Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Shin Rodriguez, Mama's Secret Channel, a faith healer o Zamatarder. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of October 13 hanggang October 20 for the sign of Capricorn. So Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and i-hit bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? So guys, eto na tutunghayan na natin. Angel Spirit. Connected by the lovers. Na maaaring may tungkol sa pagmamahal, may tungkol sa pag-ibig, na maaaring umusbong or pagtagpuin. This is the wheel of fortune with the destiny. Talagang maaaring magtagpo na, or if you are being single, maaaring magtagpo na at magkakilala na kayo ng tao na to, or if you are being together, no, or may asawa ka, may jowa ka, no, maaaring siya na talaga yung taong para sa iyo. This is a two of wands by choices. Kumbaga, pipiliin mong baguhin ang mundo. Parang ganon. Kumbaga, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, pipiliin mong maging masaya, or pipiliin mong kung ano yung mga bagay na meron ka. Or kailangan mo pumili na isang bagay na alam mong importante at mahalaga. And this is something that's our moment for a major changes. Ito yung bagay ng pagbabago na magaganap na maaaring ikasira o ikabuo ng sitwasyon. So this is something as sudden changes, maaaring bigla ang pagbabago na hindi mo akalaing magaganap. Additional messages. And because this is something the Eight of Pentacles with a focus, not being dedicated sa ginagawa mo, trabaho, negosyo, hanap buhay. So mag-focus ka daw dyan. At the same time, this is something the Ace of Cups for a new love coming in for you. At talagang may bagong pag-ibig na magpapatibok, no, sa pihikang puso mo. What is the lovers? This is the Four of Cups, no? There's something information na re-evaluate or analyze. So kailangan nyo pag-isipan, no, yung mga bagay na tinatanggap yung dalawa ng inyong asawa, ng inyong karelasyon. No? Pag may mga bagay na kailangan yung pag-isipan. The Wheel of Fortune represent the Moon card. Oh, may truth reveal. No? May mga bagay na mailalabas na, mailalantad na, at mailalahad na. Ibibigay na sa iyo ang buong katotohanan, no? Na ang mga bagay na to ay pawang nasa kapalaran. Talagang ipagkakaloob na yung mga bagay na para sa iyo talaga. What is the Two of Wands? Represent the Hangman in reverse. So this is something na new perspective, no? Kumbaga babaguhin na yung pananaw dito, pipiliin mo na, no, yung mga bagay dito na kung ano yung mas importante at mahalaga kaysa sa kagustuhan at luho lamang. Na parang binago ka dito, even pati pananaw mo, no, binago. That's our moment. Represent what? The Emperor. Oh, this is something a mature person na parang dahil sa pagkasira na isang bagay, maaaring mabuo, no? Mabuo ang bagong eksena, no? May mga bagay sa buhay mo na maaaring nagdulot ng pagkasira, ng pagsasama, pagtitiwala, but this is definitely wrong na hindi sa ganung pamamaraan matatapos lahat, no? Kumbaga, may bagong usbong, no, na parang parang natutunan mo doon sa lahat ng bagay na yon. Kung itong aral na to yung magsisilbing, kumbaga, realization mo para maunawaan at malaman mo at masuhubog sa'yo para maging mature na tao. Na parang sa inyong relasyon, kumbaga, sinubog kayo. This is something, commitment is being tested, no? What is the Eight of Pentacles? The Eight of Pentacles represent what?
Reference in the Ace of Swords with a breakthrough. No, magtatagumpay ka dito. Kailangan mo lang mag-focus ako naman yung mga bagay na ginagawa mo. So, let's see what is the Ace of Cups. Reference in the Page of Cups, something intuition. Tama yung hinala mo. No? Pagdating sa love offer na to, na maaaring soulmate mo tong tao na to, maaaring talagang, kayo ang talagang pinagtagpo at tinadhana. Ganon. What is the Lovers? And of course, the Four of Cups. Represent the Four of Pentacles. So, this is something na saving money. Now, protect your power, protect your energy. So, protection mo yung mga bagay na kung ano man na meron ka relasyon, pagsasama, at kung ano man yung ang inyong pinagkasunduan. So, kumbaga, meron dito pinoprotektahan. No? Maaaring malalim ang inyong pinanggalingan. So, let's see what is the Wheel of Fortune in the Moon card. Represent the Hierophant. So, this is something a lesson learned. So, may mga bagay dito na parang dapat natuto ka na. Or may mga talagang aral dito na mapag-ikot nito ay maaaring nagdulot sa iyo ng pagtuklas sa mga bagong matututunan pa. No? Or talagang binago yung pananaw nyo dito. Binago yung pag-iisip nyo. No? Parang dati limitado lang na ganito ganyan na basta na lang sumunod dun sa kung ano sinasabi, mabilis kayo ma-brainwash, mabilis kayo mabudol, mabilis kayo mapaniwala. So, ngayon, kumbaga natuto na kayong tuklasin, no? Alamin, kilalanin muna, no? Himay-himayin lahat ng kaganapan bago kayo maniwala sa isang bagay. Ganon. Kumbaga, nagkaroon talaga kayo ng realization and of course, nabago talaga yung belief system nyo. What is the Tower moment? And of course, the Emperor represent the Three of Pentacles. So this is something collaborations. Na pati yung pakikipag-usap, pakikipag-connecta kahit kanino ay maaaring nag-mature ka na rin, na nabago na. What is the Eight of Pentacles? Because the Ace of Swords represent what? Represent the Chariot card for the taking actions, no? Kumbaga may pagkilos at paggalaw dito na kumbaga hindi mo na iniisip, no? Kung yung mga tao sa paligid mo na naninira sa iyo behind your back, kumbaga nagpo-focus ka na maisa katuparan, no? Yung mga kagustuhan or hangarin mo na maaaring magdulot sa iyo ng mga bagong project, opportunities, doon ka na nakabase ka na sa mga ganong eksena, hindi ka na basta-basta nagpapa-apekto o magpapa-apekto. What is the Ace of Cups? Because the King of, the Page of Cups. The Ace of Cups because the Page of Cups represent the Five of Swords. So, kasi before nagkaroon dito ng self-sabotage that because of your action, dahil naging emotional ka, at kung ano man yung mararamdaman mo, kumbaga, talagang scandalous or something, na parang binubulabo, na talaga, no, sinusugod mo or something, na parang, dito, yung pinupuntahan mo talaga siya, no, kinukompronta. So, let's see what is the outcome. So, this is a justice card for a good karma coming for you. May magandang balita at magandang kahihinatnan to. Magdadala sa'yo ng balanse. This is something, a karma coming in for you. At the same time, this is the Ten of Swords. Kasi naman yung mga taong tumaydor, taong sumira ng iyong kaligayahan, pagsasama, na pagmamahalan, maaaring magdulot sa kanila yan ng karma. Additional messages. One more card, please. And because this is something, the Six of Wands for victory is yours. So, maaaring magtagumpay ka talaga. Ang pinaka-outcome dito ay maaaring yung paniniwala, no? At yung pagkakataon, no? Magkaroon ka ng mas maliwanag na plano. Ganon. So, let's see what is additional messages pagdating sa finances. Pagdating sa finances, there's an Eight of Cups, something moving forward. Moving forward, because the Seven of Swords. Just be aware, guys, no, sa mga sinungaling at manloloko. There's a lies, no? Maraming lies and secrets dito na maaaring kailangan nyo ng kumbaga bitawan at pakawalan. Mamaya, kumbaga pinapaniwala kayo sa isang kasinungalingan na walang katotohanan. Na pagdating sa finances, no, baka budol yan, mag-ingat kayo. And this is a Queen of Cups by healing, emotionally healing. So, ibig sabihin dito, hindi ka na basta-basta na apektuhan ng mga chika o chismis. May mga tao na naninira talaga behind your back na para magkagulo-gulo lahat ng eksena. Pagdating sa love life, this is the Hermit card across the Judgment. Parang paalala sa'yo, kumbaga konektado to with the spirituality, maaaring hindi kayo. It's not a karmic relationship, it's a soulmate connection. Na soulmate connection and of course a twin flame. Okay, additional messages. About naman tayo sa health.
Sa health mo, there's a 4 of Wands and the 10 of Wands. So, maaring matanggal na, no? Matapos na yung mga pasanin or bigat, no, na nararamdaman mo. Maaring gumaan na at gumaling ka sa iyong mga karamdaman. Additional messages tayo with the magical fairy messages. With the magical fairy messages, represent what? Love life. See, it's all about love life, diba? Unang baraha pa lang with the lovers. That this is something love life. Konektado talaga sa pag-ibig at pagmamahal. And there's a diet change. So, kailangan nyo rin mag-diet, guys, ha? Para mag-improve yung life nyo, yung buhay nyo. Kasi kapag nag-diet kayo or something, nalagaan nyo yung sarili nyo, mag-i-improve din yung lifestyle nyo and even yung mga tao sa paligid nyo. Nagpakikitungo, kumbaga, mawala na yung kumbaga yung tukso, gano'n. Kumbaga, magkakaroon ka rin ng, para mabuboost mo yung self-confidence. For synchronicities, represent the synchronicities. May mga signs or signals na maaaring nagbibigay babala, paalala sa'yo na you need to pay attention kung ano yung nangyayari sa paligid mo. And this is something na planting seeds. Na kung ano yung mga bagay na itanim mo ay maaaring magbunga na, no? And this is something father. May father figure dito, guys, ha? Maaaring ginagabayan ka with a father figure. Or you are also a masculine energy. Maaring tatay ito. No, maaring tatay ka. Or maaring, kumbaga, maaring lalaki to. This is something very masculine and matured person. Maaring Capricorn na lalaki ka. Ganun. And because yin and yang represent an alchemy, ancestor. Kumbaga, meron ditong spirit guides na meron gumagabay talaga sa iyo, mahal sa buhay na yumao. Maaring tatay mo nga yun. And this is something open and receive. Marami kang matatanggap, no? Marami kang bagay na makukuha. Buksan mo lang iyong palad. So, let's see what is the Romance Angel for Mystic Love Oracle deck. For Mystic Love Oracle deck, represent what? Travel. There's a lot of travel coming in for you guys. There's a new experiences, adventures. And there's a romantic feeling. So, talagang pagdating sa love life talaga, no? Talagang ipapakita sa'yo talaga ang pag-ibig talaga iwagas. And there's an enemy. Watch your back. O, see, mag-ingat ka sa mga trader, guys. Nasa paligid mo lang talaga. Ingitera to, I think so. So, let's see what is the energy. What is the energy represent what? What is the energy? Energy represent a man holding a heart, no? Kumbaga, maaaring itong tao na to, yung may hawak ng puso mo, o ikaw yung may hawak ng puso niya. And because this is something, a caring connection. It's all about love life, guys. And because this is something door to the personal healing and happiness. Na pagagaling ka na sa anumang uri ng karamdaman, mga pinagdaanan at kaligayahan. Ganon. So let's see what is Archangel Michael messages. Keep your eyes on your target and intention. Tumutok ka sa mga bagay na kung ano ba talaga intention mo. No? Kung ano ba talaga yung priorities mo. Yung life purpose mo. Yun yung kailangan mong tutukan. Dahil sa self-respect. No? Kailangan mong respetuhin yung sarili mo. Kasi, kumbaga, hindi ka dapat nagpapa-apekto sa mga chika-chismis na mga walang katotohanan at walang pawang basihan. And there's in having confidence. So, kailangan mo ng kumpiyansa dito, lakas ng loob. Maaring lakas ng loob, tapang at kapal ng mukha. Charis. Ganun, ha? So, let's see what is the additional messages with an angel spirit. And this will become a transformation. Na maaring magta-transform talaga. And this is a fairy for environment. No? Talaga na sa paligid mo talaga yung mga inggitera, I swear. And this is something winning mo with a self-inventory. Kumbaga, panatiliin mong maayos at maganda ang sitwasyon mo. Kasi naghahanap lang sila ng butas sa'yo. So, let's see what is Romance Angels. And stay optimistic about your love life. So, pagdating sa pag-ibig, panatiliin positibo. And past life relationship na maaaring konektado ka with the past relationship. Kaya lumabas yung Hermit card. So, ibig sabihin connected ka with sa nakaraang buhay nyo. Ganun yun. So, I think yung sinasabi soulmate, soul ties, no? And twin flame. And there's a joy. Magiging maligaya ka na this time. And there's an impasse. May humaharang, ha? May humahad lang. Kita mo yan, may humahad lang ng iyong kaligayahan. There's a perfections, no? Kumbaga, kailangan ayusin mo, no? Nang wasto at tama yung mga bagay na ginagawa mo. Kailangan na walang magiging butas, no? Na maaaring masilip sila. For the angel's answer, represent a no need to worry. Hindi mo kailangan mangamba. Diba? At the same time,
take action. Kailangan mo kumilos, kailangan mo gumalaw. At the same time, this is something, ask for help from others. Kailangan mo ng tulong ng ibang tao. No? Let's see what is additional messages with an angel spirit. Success. It will become a successful person na mangyayari, no? Even sa love life. This is a greater goal than to love. Additional messages with an angel spirit ganap. Represent created expression. Ipapakita dito kung anong ganda at hangarin mo ay maaaring magkatotoo at maganap, diba? This is into reality, and this is something author na kumaga, ikaw yung bubuo, ikaw yung gagawa ng bagay na alam mong makakabuti sa'yo sa hinaharap mo. And there's a diet is most important here. So talagang diet is more important here. Guys ha, mag-diet kayo. Additional messages. And there is a child of the cosmos. Now, the intelligence of the universe lies within you. Bibigyan ka katalinuhan at malinaw na kaisipan ng ating universe para malaman mo at matuklasan mo ang mga bagay na magsisilbing kasagutan sa lahat ng katanungan mo. At yung mga bagay na pawang kasinungalingan lang ay mailalantad at lahat ng katotohanan ay mailalahad. And star brothers with a trust. Kailangan mo magtiwala. Protection at pangalagaan mo ang sarili at magtiwala ka sa ating poong may kapal. For Monsology. For Monsology, you are good enough. Sapat ka na daw, no? Step out of your comfort zone. Kailangan mo pakawalan yung mga bagay na kinakatakutan mo. Na huwag mong iniisip ang masasabihin ng iba, bagkus isipin mo ang sarili mo. No? Kung paano mo papalawigin, no? Ang iyong sarili. At paano mo pagtatagumpayan lahat ng mga pangyayari. So, let's see what is additional messages with an Money Move Oracle deck. Represent what? Mind power. See? Use your intelligence, analyze the data logic, and thinking rationally. So, maging matalino. Gamitin ang utak, no? Para malaman at matuklasan mo ang lahat ng kaganapan sa buhay mo. Kahit anong misteryo yan, kahit anong mga bagay na nakatago dyan, pag ginamit mo ang iyong isipan, malalaman mo yung mga bagay na kasagutan sa iyong katanungan. So, let's see what is the Jesus loving quotes. Knock and shall be open to you. So, kumakatok ng ating Panginoon, pagbuksan mo na. Kasi yan ang mga opportunity para mas lalong lumawak, no? Ang pag-iisip at ang mga pangyayari sa buhay mo. For the angel's number. Represent 1144 for high vibes, no? Love or other happiness lures just around the corner. It will be something much better than in your wildest dream. A rare opportunity is an exciting encounter with like-minded people will exceed your expectations. So, see, kumbaga pinapakita dito, may paalala lang siya ang ating divine na magtiwala ka, no? At pinapakita dito na kumbaga, tumuto ka sa kung ano man yung mahalaga, kung ano man yung mga bagay na meron ka ngayon. Pahalagan at mahalin, and this is something, the 8 of karma. See, I told you, karma is coming. Talagang pinapakita dito na iikot ang kapalaran at kung ano man yung mga bagay na ginawa mo at ginawa nila ay maaaring bumalik sa kanila at bumalik sa iyo. A lot of money is coming your way. Fortune refers to more than just monetary and material success. If you don't appreciate the people in your life now, you won't have them tomorrow. The message encourages you to take personal responsibilities and use it to realize your greatest potential. Kumbaga, kayang-kaya mong paikutin ang kapalaran. Kayang-kaya mong baguhin ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Basta ayusin mo lang ang pag-iisip mo, no? Na hindi ka magugulo ng ninuman. So, let's see what is the messages of life. Messages of life represent a dance of the rhythm of life. Today, I find a joy in my heart. I lighten my life by releasing what I no longer need. I align myself with who I am. I am gently acknowledge who I am not. I am grateful for what I possess, and I am peace with what I do not. I appreciate and accept my life as it is. I live accordance to the will of God. In this way, I dance with a life that see the magic of love bloom. So, see? Kumbaga matatagpuan mo na mamumukadkad at mumumutangi talaga ang pagmamahal at mabuting intensyon, no? Hindi lang sa sarili mo, kundi sa kapwa mo. So, guys, this is a
a weekly gabay for the month of October 13 hanggang October 20 for the sign of Capricorn. So, coffee, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagawa. Because don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!